May tanong sa akin, "Good evening po, Boss Rai. Matanong ko lang, may karapatan po ba na magsampa ng kasong small claims ang third-party collection agency? Thanks and God bless po." Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, alamin po natin kung meron po bang karapatan na maghabla ng small claims case itong mga third party collection agency in behalf po ng mga OLA or mga lending, financing, or banks. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo po ng mensahe. So sabi nga is, matanong ko lang, may karapatan po ba na magsampa ng kasong small claims ang third party collection agency? Thanks and God bless. Okay, depende po yan sa collection agency. Okay, kasi may mga collection agency po na nag-o-offer nun. Okay? Tapos depende yan dun sa kukuning services nung lending or ng OLA. Okay, ganito po yan. Alamin muna natin kung ano ba yung collection agency. Okay, ang collection agency po kasi ito po yung mga companies na naniningil on behalf ng ng mga lending, financing at banks or OLA na wala pong kakayanan gawin yung, let's say for example sa mga OLA, hindi naman nagfi-field yung mga yan. Kasi kalimitan po nitong mga collection agencies na to, may kakayanan po yan na mag field visit sa mga bahay. Tapos yung mga yan is kadalasan pag-aari po ng mga lawyers. Okay, kaya nga po may mga may mga serbisyo rin silang inaalok na yung complete cycle po ng paniningil at kasama po dun yung pagpapadala ng demand letter and also po yung pagsasampa po o paghahabla ng small claims case. Okay, ito po yan. Bago ho sila makagawa, nung lahat nung sinabi ko na yon, dapat po meron muna silang pirmahang kontrata. Okay, kasi importante po na yung partnership nila ay kumbaga legal. Okay, kasi po pupuntahan kayo sa bayo, sisingilin ho kayo eh. So dapat alam po ninyo na sila po ay may kontratang nagkapirmahan sila ng kontrata. At pagkatapos nila magpirmahan ho ng kontrata, dapat po ini-inform po kayo or ipinapakilala po sa inyo yung collection agency na hahawak po ng account po ninyo. Okay? Maaari po yan through SMS or email. Mga ganito ho yan, binagbibigay alam po namin sa inyo na ang inyong pong account ay itinransfer na po namin sa aming partner na Boss Rai Collection Agency para po maningil on our behalf. Okay, ganun po. Kasi kailangan malaman nyo na okay, itinransfer na pala ako. Hindi po pwede na na hindi nyo alam. Kasi po, eto, okay, alam naman po natin na may Data Privacy Act po tayo. Okay, now, doon po kasi sa kanilang privacy policy, okay, nakasaad po lahat yan. Kaya importante po binabasa nyo yun. Okay, kasi po nakasaad po doon sa kanilang privacy policy na po pwede nilang i-share yung inyong basic data or yung information po ninyo sa mga sumusunod. Dapat nakalagay yun. Okay, sa collection agency, sa marketing na ganito, importante po nababasahin nyo yan bago kayo magbigay ng consent kasi kiniklik nyo yun eh. Okay, bago ho tayo mag-click, intindihin po muna natin, basahin po muna natin. Okay, kagaya ho niyan, tingnan nyo itong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, ang laging sinasabi kung kayo sumang-ayon po kayo sa terms and condition. Mali. Okay, yung terms and condition po kasi iba yan sa loan contract. Okay, yung terms and condition yan yung mga terms ng nila nung proseso nila. Okay, ano ba yung mga detalye na kukunin nila? Yun yung mga terms and condition po.
Iba po yung loan contract. Ang loan contract po, ito yung detalye nung hinihiram po ninyo. At dapat yun may signature. Tatlong klase po ang signature natin, ha? Electronic, okay? Digital, at saka po yung physical. So, sa mga OLA tayo, so dalawa lang yan. Okay? Yan po yung digital, tsaka electronic. Importanteng meron nun. Okay? Tsaka, basahin nyo po yung privacy policy nila. Kasi po, dun po nakasaad, no? Kung saan isi-share yung mga data po ninyo. Okay? Kasi po, sa mga lending, financing at banks, kasama yun. Okay? Sa marketing, at lalong-lalo na po sa mga third-party collection agency. Kaya importante po na pagka nagkapirmahan yung dalawang partido na yon ay alam po ninyo. Okay, dapat yan sinasabi sa inyo through SMS or through email. Now, let's say, no, nagawa na po yung buong process ng paniningil, hindi pa rin po kayo nakabayad. No? Pero dapat nasusunod pa rin po yung prohibition on unfair debt collection practices. Pag sinabi kong nasusunod, may inilista pong bawal doon. So, ibig sabihin, hindi dapat nila ginagawa yung mga bawal na yon. Okay, so let's say, ginawa nila lahat. Nag-offer ng ganito, binisita kayo sa bahay, pero wala pa rin nangyaring bayaran. Okay? Pwede po silang magpadala ng demand letter kung kasama sa serbisyong kinuha ng mga OLA yan. Okay po? Kung kasama sa serbisyo na, pwede silang magpadala ng demand letter at saka po yung pagsasampa po ng small claims case, ayan po pwede nilang gawin yun. Okay? Pagka po napadalang kayo ng demand letter at hindi pa rin po nagkabayaran, yung susunod na po na hakbang yan, po, pwede na silang magsampa po ng kasong small claims case. Kasi po, nagawa na nila or na-exhaust nila no, yung lahat ng pamamaraan ng paniningil. Kasama na po yung pagpapadala at pagpapareceive sa inyo ng demand letter. Okay, now, ang question mark, sino po ang aatin? Diba? Doon sa sa hearing sa small claims case. Sila po. Kasi po may pirmahan sila ng kontrata na in behalf of the OLA, let's say Boss Ray OLA, no? Sila po yung maniningil. So sila po ang haharap diyan. Okay? Kailangan yan may pirmahan silang kontrata or let's say deed of assignment. No, importante ho na may papakita silang ganun. Okay? Ako ho, ito lang ho ang may papayo ko. Huwag niyo na hong papuntahin doon. Kasi ho, itong mga collection agencies na yan, madali naman nung kausapin niyang mga yan. No? Kasi po, ang nila is, syempre, makasingil. No, kasi wala naman silang bayad pag hindi sila nakasingil eh. Okay nga po pala, dalawang klase po ang collection agency yung pong partnership, okay, at saka po yung binibili yung mga accounts. Para lang po maliwanag tayo. Both po yun, po pwede silang maghabla po ng small claims case sa inyo. Okay? Ang sa akin, kagaya na sinabi ko kanina, no, kausapin nyo na lamang po ng maayos. Kasi po, wala naman ho tayong magagawa. Meron naman talaga tayong nahiram eh. Pero ito ho, sasabihin ko sa inyo make it a point, pag pinuntahan ho kayo ng, representante ng collection agency, is hingan nyo po ng ID at saka po yung kopya nung kanilang naging pirmahan. Kasi mahirap po, baka mamaya nagpanggap lang niya, pupunta sa inyo. Sabihin na, ay, ako yung representante, kami yung collection agency na pinapunta ni Boss Ray Lending. O, asan yung proof? Diba? Tsaka po, pagka nabigyan ho kayo ng ID, tsaka ng proof, tawagan nyo po yung number. Huwag ho yung tatawagan yung number doon sa pinakita sa inyong ID, ha? I-google nyo po. Okay? Kasi po, baka mamaya, nilagay nila doon, may kasabwat lang doon sa kabilang linya yon. Okay, mahirap na. Madadali pa kayo. Di po ba importante po na iba yung ingat? Kasi kung magbabayad kayo sa kanya, importanteng may resibo pa yan. Hard-earned money po yan. No, wag ho tayong magpapalo. Napakaraming scammer ho ngayon. No, importante na ingatan po natin yung hard-earned money natin. Yes, nakahiram po tayo. Pero hindi ho tama na magpaloko tayo. Biro nyo, may nautang na nga tayo. May nahiram na nga tayo, nahirapan na tayong magbayad, maloloko pa tayo, abay. Karami ng bukol na ho noon. No, ulitin ko po, makipag-usap po kayo ng maayos sa kanila. Importante, kilalanin nyo po kung sino yung nagpupunta sa inyo, tsaka yung naniningil po sa inyo. Okay?
Huwag nyo na hong paratingin pa doon sa, sa pagsasampa or paghahabla na small claims case. Okay? Kung may harassment kayong natanggap, no? At mataas ang interest rate, dyan po sa aking description box, nandyan po nakalista lahat, no? Yung mga sangay ng gobyerno at saka po yung kanilang email addresses. Pwede po kayong mag-file dyan ng complaint. Kakibat po yung proof po ninyo o yung mga attachment po ninyo na patunay na kayo po'y hinaras at mataas yung interest rate. Now, kung kayo po'y taga Metro Manila at karating probinsya po, no? Diyan po sa Pasay, meron po dyan one-stop shop. Okay? Pagpunta, kasi sinabi po kasing one-stop shop, nandyan po yung SEC, PNP, NBI, PAOK. So, sabay-sabay nyo po sila, no, na masasampahan ng complaint. Now, pag po na-raid yan, okay, importante na puntahan ninyo para po makapaghabla kayo ng kaso. Hindi ho natatapos sa pagre-raid lamang yan. Simula pa lamang po yun. So, kailangan talagang pag-aksayahan nyo ng panahon. Kung talagang gusto po natin, no, na magkaroon po ng hustisya yung ginagawa sa ating pang-aabuso, itong mga bugok at abusadong online lending na to. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa akin mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanaw. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.